Kung papaanong napakainit sa Pilipinas, mainit din naman po ang naging bakbakan ng ating mga kababayan doon sa ongoing International Open Bangkok Chess Club. Ang nakalaban ng ating pambatong si FM Gian Arca ay si Grandmaster Yevgeny Romanov ng North Macedonia. Samantalang napalaban naman si isa pang candidate Grandmaster natin na si IM Concho, nakalaban si Thomas Cross, Grandmaster ng Czech Republic. At makibalita din naman tayo, nasa top din naman si IM Paulo Bersamina. Alamin po natin mamaya ang standing. Yan ang nakapaloob sa video na ito. Samahan niyo po ko. Unahin natin sa laban ni Gian. Nag-Knight F3, Knight F6 si Romanov, C4, B6. Ayan, approaching Queen's Indian setup ang ginawa ni GM Romanov. Samantalang nag-classical approach naman Bishop G2 si Gian at nag-D4. Takes. Queen takes D4, D6, okay, para siguro i-develop yung knight sa D7, at nag-castling, knight BD7, knight C3, at nag-rook C8. Ayan, medyo kakaiba rin po ang setup dito ni Romanov dahil himbis na king side ang i-develop, puro queen side pieces. Nag-B3 at nag-G6. Ayun, gustong mag-double fianchetto. Nag-queen H4 si Gian, H6. Okay. Kasi ito pong Queen H4, lumalabas novelty. Pero ang basa ko dito, gustong intayin ni Gian yung landing ng Bishop G7, tapos papasakan kagad ng Bishop sa H6 para ma-exchange kagad. Oo nga naman, ang ganda. Kaya pala, napa H6 dito si Romanov at nag-Rook D1, Bishop G7, at nag-Bishop E3. Yan ang interesting sa akin mga kamatsas. Kasi usually, nilalagay natin yung bishop sa B2. Yan, pero this time, sa E3. Tingnan natin. Bishop to E3. At nag-knight C5, rook AC1, syempre ilag na sa diagonal. At nag-knight E4. Teka muna, gumastos ng tempi si GM. Gumanon. Ano kayang ibig sabihin nito? Maaaring mag-G5, nagbabalak na gustong kulungin ang reyna, nag-knight D2 si Gian. Ayun. At nabigyan po ng maagang bad move. Dapat daw ang tira dito ay knight XE4, knight XE4, tapos saka pa lang magna-knight D2. Ayan. Continuation, mag-bishop F6, tapos queen G4, at nag-H5, Queen H3. Yan po ang continuation, no, base sa computer engine na palitan. At slightly betted pa rin sa puti. O balik tayo sa ginawang knight D2 at ayun, natumbukan dito ni GM Romanov kung papaano hahatulan ang nasabing bad move na ginawa. Takes. Ayun, no. Takes. Yan na po ang pamatay dyan mga kamatsas. Nakita ni GM Romanov yung panglamang sa position. At dito medyo naging hyper ang ating pambato. No? Kinapture talaga, sinabayan talaga. Pero dito mga kamatsas, ang gusto ng computer ay rook CC1 lang. Relax lang. Yun nga lang, syempre, medyo masagwa sa mata kasi masisira ang pawn structure. No? Pero mas mas okay pa ito. Kumpara dito sa talagang nakipagsabayan si Gian. Yan ang isa sa magandang qualities kay Gian, yung matapang siya. Pumapasok siya sa mga ganitong aggressive sa bayan talaga. Rook C1, okay? Pero ang basa ko dito ay kakapture ng bishop tapos may queen D4, dodobolin. Yun ang nakikita ko dito na laman ng rook C1. Pero kung accurate ang pag-uusapan ay knight F3 lang pala ang tira. Ayun, balik tayo. Sa rook C1, tinagpas lang po. Ayun, at check. Obligado king move. At kinapture yun nga lang ay nagkaroon ng ganyang kabilis na exchange. At kitang-kita, klaro, quality up dito si GM Romanov. Queen C7 at nag-bishop B2, threat ang tore. At nag-F6. Queen to E4, okay. Threat yung pawn G6. Dinipensahan at nag-H4 para mag-H5. Okay, bubungi ng butas sa king side pero ayaw hayaan. Ayaw payagan ni GM Romanov. Nagpapaniguro talaga. Nag-Queen E6 at nag-Rook D8.
Bishop to C1, pinapakain yung bishop pero may capture din naman doon. Nag-Queen D7. Queen E3, okay, susundot doon. Nag-King F7, pasok. At nag-Queen F5. Talagang napakasigurista na ni GM Romanov. Para pag-check doon, baba lang, hindi mabitin yung pawn G6. May atake pa sa pawn D5. At nag-F3, kinapture na. Nakipagsabayan na dito si GM Romanov. Okay, na-imagine niya na okay lang na magtagpasan. E4 at nag-Queen B5. Papasok po sa E2 at dito ay isinuko na ng ating pambato mga kamatsas. Okay, pero napakaganda na ng pinakita ni Gian eh. Matapos dalawang sunod na pataubin ng GMs, pangatlong GM na ito, yun nga lang mga kamatsas, no, kumbaga parang napakain siya sa D5, no? Na dapat hinay-hinay lang pala, baba lang pala, medyo magpapangit ang pawn structure yung kanina na nakita natin, pero okay pa yon, playable pa. Kumpara dun sa C6 D5 talagang na quality down kagad eh. Kumbaga kulang na sa material na po pwedeng magawang pang-atake. Okay lang yan Gian. Ongoing po ngayon ang round number 6 at matindi rin ang kalaban niya. So susubaybayan pa rin natin ang kanilang mga laban. Sunod natin ang naging laban naman ni IM Consio. Matindi po ito, Grandmaster ang kalaban. Black dito si Consio at tinirahan siya ng Knight F3. Kumunat muna si GM. Knight F6 at nag B3. Ayun. Magpapiangketo, pa-Larsen ang kanyang setup. Nag D6, D4 para walang E5. Kinontrol kagad. Kasi kung magbi-Bishop B2 po, pwedeng mag E5 dito ang black at magkaroon ng mainam na control kagad sa sentro. Nag D4 muna at nag Knight BD7. Ipipilit yung E5 pero nilagyan na ng Bishop B2. Hindi na pwede. Nag G6 muna at nauwi na nga po sa setup ng King's Indian. Bishop G7, Bishop G2, nagpiangketo, double si GM Thomas at nag E5. Ayan. Ito medyo familiar po ako dito kasi ginagawa ko yan sa black lalo na sa mga online blitz game ko. Takes Knight G4. Okay, yan po ang purpose niyan na hindi rin naman makakawala yung E5 kasi nakapin. Nag Queen D2, Rook E8. Okay. Nag C4 at nag D takes E5, E4. Yan ang novelty na lumalabas dito mga kamatsas. Dahil ang old line na palagian ay H3, Knight E1. Ayan, ngayon pa lang naganap ang E4 na tinira ni GM Thomas. Okay? Siguro ang purpose ng E4 para di makatulak ang black ng E4 at huwag mabuhay kaagad ang strong diagonal. Knight C5. Okay, tineret ang pawn E4 at nag-H3, nakipag-queen to queen na. Okay, at nag-Knight H6. Hindi po kasi basta-basta makabalik dito kasi makakapturan ng pawn sa E5. At nag-Rook AD1, F6 para yung Knight dito na pupunta sa F7 at yung E5 ay talagang maging matibay. Yun nga lang ang drawback, syempre yung Bishop ay naging barado. Dalawa ang nakabara for the meantime pero ma-activate din naman yan. Nag B4 si GM, binigyan ng bad move ang tira na yan. Kumbaga parang naging mainit siya na naiirita siya, napaalisin yung Knight sa C5 gagad. Pero accurate move pala, Knight B1. Yun lang mga kamatsas. Napakahirap niyan sa aktual. Lalo na kitang-kita na parang pipitasin lang ang pawn sa E4. Pero ang dahilan naman ng Knight B1, lilipat, magmamaneuver papunta sa C3 square para ma-control ang B5 and D5 squares. At kung ka-capture naman sa libreng pawn, anytime may bawi lagi, Knight takes E5. Okay? May ganyang laman mga kamatsas na mababawi din naman yung Knight sa E4. Halimbawa, lamanan pa natin, mag Knight takes F2, Rook takes F2, capturing ng Knight, and G4. Ayan, at dito, bilangan tayo ng pawns. Lamang ng isang pawn ng black pero yung knight sa gilid medyo masama ang dating. Halimbawa, knight F7 and then bishop D5, bishop E6, may capture sa B7, etc. etc. mga kamatsas. Malayo, malawak, malalim ang ganong linya na knight to B1. Mahirap makita yan sa human side. So balik tayo sa ginawa ni GM na B4 at nag-knight A4. Pumasok, tineret ang bishop, atras, and bishop E6.
Okay, develop lang, nag-rook C1 para extra support na sa C4, para pag alis ng knight, wala nang iintindihin pang pipitasin yung pawn. At nag-bishop F8, tempo threat, A3 dinipensahan, another bad move na naman ni GM. Dapat daw po ang tira ay C5 na. Pero ayun na naman ang sinasabi ko, mga mahirap na bagay na tanggapin. O pero yan ang gusto na ng computer, oh. O parang puposisyonan lang, yun nga lang, malawak, malalim. Balik tayo sa A3, dinipensahan lang, Rook AD8, Knight B1. Ayun, inihabol na ni GM yung kaninang dapat gawin. Pero this time, wala na sa timing. Bad move na. Dapat daw ang tira, C5 pa rin mga kamadyas. Okay? Tapos magro-Rook D3, tapos Knight B1, tapos Knight F7. So, pero lamang na rin si Konsyo eh. Nag-Knight B1, Rook to D3. Ayun. Para sa akin po, attractive itong pasok na to. Baka yan din ang gawin ko eh, kung ako eh. Pero kung accurate pala, C5 pala dapat ang mas matimbang. Siyempre kung kakapturin yan, pangit. Kasi imagine niyo po, capturing yan, bishop takes. Sorry. O, tinan nyo naman ang pawn structure. Weak na weak. Mahihiwalay. Magiging islands yung queenside pawns. Kaya pangit yung ganyan. At pag C5, baka mag B5 ba? Yun nga lang, magda-Knight F7, tapos pupunta sa D6, pressure yung C4, Knight B6, bubuhusan ng threat, pressure yung pawn C4 hanggang sa mapabagsak kung kakayanin. No? Yun, C5 pala, good move. Pero balik tayo sa ginawang Rook D3, Knight E1, okay, gustong paalisin kagad, naiirita si GM sa nakapasok na yan. Rook B3, talagang nagpumilit, i-maintain ni Konsyo yung kanyang torre para may pressure. Knight C2, ayan, dinoble-doble niya yung depensa ng A3, pero another bad move. Umuulan ng bad move ang GM na to. Ayun, dapat daw bishop F3. Ay, oo, may pantusok doon. O tapos ang continuation ay Rook D8, bishop D1, malalim, malalim. O takes pero may ganon. Ayun, bakit ayaw dito, no? Knight G2 tapos Knight F7. Ayan. Yan ang gusto ng computer. Pero why not bishop takes C4 kaya? O, lubusin na natin mga kamatsya sa may Knight F1, madodouble, may counter attack. Kaya pala doon kumapture sa H3. O, balik tayo mga kamatsas, no? Knight C2, Rook D8. Ayun. Dapat daw ang tira ni Konsyo, Knight F7 mas malakas going to F7. So, itong pawn, bagamat libre, laging ang may knight ditong nakahanda, dodobolin eh. O kaya hindi pwedeng capturein. O, pero balik tayo sa ginawa na inagaw lang naman ni Konsyo yung D-file. At nag-Rook FD1, takes, bishop takes C4. Ayun. Kumbaga parang naubos na ang pasensya dito ni Konsyo. Kinapture na talaga. Pero bad move pa rin. Dapat daw ang tira ay Knight F7 muna. Ayun, no. Para maintain lang dyan. So, ang nakikita ko naman dito, bishop takes C4, kung mag-knight dito, yung ganun. Kaso parang may bishop F1. Yun ang nakikita ko masama. Knight D2, bishop D3. Good move by Konsyo. O, kailangan counteran yan dyan. Hindi po ito ha. Kasi may bishop F1. Tapos tayo dyan. O, let's kagad. Pag kinapture, may capture pa. Check pa. Wala. Durog. Kaya hindi ginawa yan. At nag-bishop D3, takes. Okay, double D naman. At nag-rook C1, takes. Okay, bilangan tayo. So lumalabas dito po ay 2 minor pieces sa isang torre. Pero ingat pa rin ang black. Baka kasi malimas naman yung mga pawns na yan. Delikado pa rin ang black. So kailangan matibay pa rin yan. Takes, Knight D6, takes. Naubos ang pawns, ano? Naubos. Okay, naubos. Pero ito nakakatakot dyan yung 2 connected pass pawns eh. Pero kung hanggat maaari, kaya ni Konsyo na yan po ay wag makaprogress, yun ang maganda. Okay? Nag-F4 at nag-Knight takes A3, sumabay na, takes. Knight C2, okay, kulong ang bishop. Rook D1, obligadong babaan, takes. At nag-Knight B6. Kinapture ang F6 and King F7 muna. Check. Teka muna mga kamatsas. Kasi pagka gumanyan, magda-Knight D7 daw.
kakapturin yun. Pag nag-rook A7, king to E6. Ayan. Hanggang sa mapabagsak yung pawn sa E5, ganun din ang F6. Pero mahirap pa rin kasi may pangkulit pa ring pawn dyan sa kabila. Balik tayo sa ginawa. Check. Pinakain yung pawn. Ayun, may bawi. Takes din. Okay, so lumalabas. May 3 pawns. Yung ganito pong combination ng endgame ay rare. Napaka-rare nito. Ayan. Pero kailangan pa rin talagang alistuhan eh. Rare siya eh. Ibig sabihin, hindi ganong nagaganap yung ganitong klase ng endgame na 3 versus 1. Tapos 2 pieces for a rook. Rare to eh. Bishop C3 at nag-rook B5. Hanap-hanap dito si GM Thomas kung papaano niya ba mako-convert ang position dahil yung bishop niya kung tutusin bad din eh. Gumano, nilipat dyan. Ito target dyan ni Concho, mapabagsak yung pawn G3 kaso walang timing para mapenetratean eh. Ang galing din ng control dito ni GM Thomas. At dito po, equal ang evaluation, nagka-offeran ng draw siguro. Sino kaya nag-offer ng draw? Malamang ang nag-offer ng draw dito si GM na. At na-realize niya na mahirap ding i-progress. Mahirap din po talagang pilitin to. Kasi may lamang ang pawn pero yung ipon naman naka-block eh. Tapos lumalabas ang galaw lang niya dyan, yung tore lang. Ito naman, di naman nakakasiguradong magmamaterialize yung marcha ng mga pawns dyan. Baka mapitas pa nga yan eh. So, 3 active minor pieces versus rook and bad bishop. 3 versus 1 sa pawns pero tabla. Okay lang naman. Kasi baka mamaya pag pinilit ni GM Thomas eh, siya naman ang madihado. Okay, at ito po ang standing. Nagtabla sa board 1. Ayun, natalo si Gian. Okay lang. So, malayo-layo pa yan. At ang nangyari po kay Concho, tabla, Bersamina nanalo against Chinese Yu Yang Wei. Ayan, 21-38. Walang title mga kamatyas. Pero, ang maganda nito, ito po ang bakbakan ngayon na nagaganap. Ongoing ngayon ang round number 6. Actually, may mga results na iba na oh. Ayun, natalo pala yung Hafiz ng Indonesia kay GM Ganguly ng India. At Concho nakikipaglaban pa. Bersamina tabla po kay GM Lalit Babu ng India. At si Arca naman ay nasa board number 11. Bumagsak. Kalaban niya si IM Lauhawirapa Prin ng Thailand. Yan, malaman. Pambato rin po ito ng Thailand eh. Bata din yan mga kamatyas. Baka kasing edad nga ni Gian yan eh. Basta ka-junior niya yan eh. Alamin natin ang magiging resulta mga kamatyas. At binabalita ko na rin po sa inyo, late info lang no, ang nag-World Women Champion ay si Juwen Jun. At si naman sa Reykjavik naman, yung resulta ng kay Janelle, alam ko nanalo po siya sa late rounds niya, no? Kaya maganda rin po ang performance niya. At si Miao Miao din na marami po nagtatanong na gustong sumubaybay. Ayan, pero sa ngayon mga kamatyas, tutok tayo ngayon dito sa Bangkok. Mainit ang labanan dito. At nakiki-good luck tayo kay Grandmaster Joey Antonio. Nakikipaglaban naman sa bansang Australia. Alam ko sa Melbourne yun eh. Tapos marami po siyang tournaments doon na sasalihan mga kamatyas. At isa po siya sa partial na natulungan ng ating partner ng kamatyas, David Almirol Jr. para siya po ay makapunta doon. Ayun, kahit pa paano po pagka nakakabuelo ay nakaka-partial support naman po ang kamatyas. Ayun, sa pamamagitan po ni NM David Almirol Jr. Okay, so hanap pa po tayo ng mga updates mga kamatyas sa paparating at nandito lang po si Coach. Sana po, sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell all at paran po ng isang ads lang. Tulong nyo na pong malakihan dito sa ating video at lapag nyo lang po ang inyong mga komento sa comment section below at makakatulong po yan para mag-promote ng video natin. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.